Napakaaga kasi sa pa lang eh. Sa umpisa At pa so lang. isipin natin, Bagal. Ang bagal ng hataw. Alright, magandang araw at happy New Year po sa ating lahat, mga kababayan. Nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. At nakikiusap na nga itong si Senator G.V. Ejercito na sana ay mag-ceasefire umano sa usapang politiko. So, pabor tayo dyan. Bakit? Kasi kapag nagkaroon ng ceasefire sa usapang politiko at tumigil na itong administrasyon at itong si House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang kaalyado Ari Porres sa pamumulitika sa ating Vice Presidente at kay Pangulong Digong at isa sa publiko na nila ang totoong gastos nila at kung saan nila ginastos ang kanilang extraordinary expenses at ang detalye kung saan napunta ang sobra na 2.66 billion na sa kanilang travel fund dahil ang ginastos nila ay halos umabot lamang ng 40 million. Ibig sabihin may mahigit pa 2 bilyon na natira, mga kababayan po natin, na inaasahan po natin na sana magbigay sila ng detalye kagaya ng hinihingi ng bawat Pilipino ngayon kung saan nila ito gagamitin at ito ba ay ibinalik sa ating National Treasury dahil hindi nila ginastos o ito ay mapupunta sa savings o mapupunta na naman sa kanilang sariling bulsa. Okay, bakit nakikiusap na ang isang senador na magkaroon umuna ng tigil sa pamumulitika dahil naapektuhan na ang ating ekonomiya sa pamumulitika nila, mga kababayan po natin. Dahil napapansin po natin, mas tinutukan nila ngayon itong mga House Resolution kung paano i-take down itong isiminay na nangyari nga sa 2023, ang demolition job labang kay Vice President Sara, itong impeachment naman labang kay Vice President Sara, at itong pinapapasok nila umano na ICC laban din kay Vice President Sara at siyempre sa kanyang ama at kaalyadong mga senador. So, nag-file si Risa, nag-file ang House of Representatives dito sa pamamagitan nila Makabayan at ilan pang kongresista kasama nga itong si Bini Abante at itong si Congressman Lagman. So marinaw ang kanilang pagkakasynchronize at malinaw din na binibigyan ng importansya ng pamunuan ni House Representative Martin Romualdez. Ngayon, mga kababayan po natin, itong strategiya din ni House Speaker Martin Romualdez na imbis na ang pera, gaya niyan, may inilaan silang kalahating trilyon o 500 billion na umanay gagamiting pang-ayuda sa ating 12 million na mga may hirap na kababayan o yung nasa laylayan na sinasabi niya na below 23,000 ang kanilang sahod ay makakatanggap umano ng ayuda mula sa ating gobyerno. Pero mga kababayan po natin, ang ayuda ay band-aid lamang, bandage lamang, pansamantala at hindi ito pangmatagalan. Kasi kung gusto ng ating gobyerno at ni House Speaker Martin Romualdez ng pangmatagalan ay dapat yung sustainable. Hindi aasa yung mga may hirap nating kababayan sa ayuda kundi sila mismo ang kakayod dahil mayroon ng trabaho na para sa kanila. So ito rin ang napupuna ngayon ng mga senador kahit yung mga host sa programa dito sa DCRH executive session dahil, mga kababayan po natin, ito ang gustong gawin ng House of Representatives at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya mukhang hindi nila ito nagugustuhan at mukhang binabatikos ngayon dahil mukhang hindi ito ang focus ng ating gobyerno at ang focus nila ay pansamantalang solusyon lamang para sa mga kababayan po natin. Kaya parang ganitong paraan ay mukhang tinuturuan natin ang ating kababayan na magiging tamad na lang, magiging kontento na lang sa pagiging mahirap at hindi na magsisikap dahil may suporta naman na galing sa ating gobyerno. Fire muna sa political bickerings, magtrabaho muna tayo kasi uulitin ko, makulit man ako pero napakaaga kasi itong mga challenges na nabanggit ko, Yusek Dodo, ang hirap ng mga itong pag hindi tayo magtulong-tulong, magsama-sama, ang hirap na itong lutasin at bigyan ng pansin kung uunahin natin ang away sa politika. Saka it takes time. Takes time. It takes time eh. Yung sinasabi nga ng ibang mga
analysts at saka mga kaibigan natin, which is maybe correct. In every administration, kaya ito, 6 years. Oo. Sa midterm, na tayo eh. kung sa midterm inabot ka yung lahat ng mga gusto mong mangyaring reformation, if ever, etc., hindi nangyari, baka mahirapan ka ng i-implement. Tapos sa latter part, mahirap. Yes, Kailangan mahirap. umpisa pa lang eh. Sa umpisa At pa so lang. isipin natin na ngayong taon na to, sa pagtatapos po ng 2023, nakakaisa't kalahating taon na po ang administrasyon Administrasyong natin, Marcos, Marcos. yes. At ito na, kailangan itong lalabing panahon na to ay dapat ituon na doon sa implementation talaga. Alam mo, Yun sinasabi ni Sen, Oo, na oo. hataw. Hataw. Hindi lang implementation na yung usual. Hataw talaga. Ang Alam ilagay Kasi mo, mo, hataw. kung Jonat, naiwanan tayo eh. Yes, hataw. Napag-iwanan tayo ng Indonesia, Malayo natin eh. Malaysia, Malayo Thailand, and even Vietnam. So yan nga ang nangyayari sa ating mga kababayan po natin. Masyado na po tayong napag-iwanan, pero mukhang ang focus pa rin ng ating administrasyong Marcos ay ang pagta-travel. Kasi nadagdagan. Magkano nadagdag mga kababayan po natin? Correct me if I'm wrong. I think ay mahigit 50% ng kanyang pondo para sa kanyang pagta-travel ay nadagdag. So mas lumubo pa sa kalahati ang kanyang travel expenses. Imagine nyo mga kababayan po natin, which is yung ating mga nakaraang administrasyon o nakaraang administrasyong Digong ay hindi naman travel ng travel. Kahit pa may pandemya, ay pumapasok naman ang investors at may pumapasok ng mga negosyante sa ating bansa, may pumapasok na pera. So mga kababayan po natin, ibig sabihin, hindi talaga basihan itong puro pag-travel ng ating administrasyon o ni Pangulong Marcos. At ang pagpanay na travel ni Pangulong Marcos ay maraming pledges, pero ilang porsyento lamang mga kababayan po natin kung tutuusin ang pumapasok, mahigit 90% ay pledges lamang. So less than 10% lang umano ang pumapasok na totoong investor sa ating bansa. At ang pinagmamalaki ng ating administrasyon para sa 2023 ay nabayaran umano ang utang ng ating nakaraang administrasyon. Tama lang yan kasi dumaan ang administrasyong Digong sa matinding pandemic. So lahat ay halos inutang po natin para may pambakuna at may pang-ayuda sa ilang kababayan po natin na talagang hirap at hindi nakapagtrabaho dahil sa pandemya. So mga kababayan po natin, paano po tayo makakausad kung ang pondo na dapat ay gagamitin sa sustainable na paraan para tuloy-tuloy ang trabaho para sa ating mga kababayan at matulungan yung mga farmers po natin, mukhang binabiyahe-biyahe lamang ng administrasyon at kasama ang kanyang mga undersecretary, napakarami pa naman ang sinasama, mga kababayan po natin, tapos sasabihin ay aayudahan na lang. So saan tayo usad? So tama na talagang lalo tayong mabibehind sa mga kapitbahay po natin na Asians kung ganito lang ang ginagawa ng ating gobyerno. So palagay ko, itong mga suwisyon ng mga senador, congressman na maayos puwera na lang doon sa talagang mga kurakot at bulok na nandyan sa Kongreso, dapat pakingganin ng administrasyong Marcos. At ang syempre, yung mga sinasabi ng ordinaryong Pilipino, kasi although siya ang presidente, siya na lang ang masusunod. Idea niya na lang yung masusunod. So I think kailangan niya rin makinig sa taong bayan, ang hinanaing, ang reklamo, ang mga suwisyon, baka mas makatulong sa kanyang pagpapaganda ng ating bansa. Mga kababayan natin. Lungkot, naiwanan tayo, ang sa kailangan tingin mo- natin humabol. So sa Timot San JB, itong 2024, yung mga ginawa ng mga batas na yan, dapat yung mga national government agencies i-implement for Implement 2024. talaga. Oo. Paspasan, Kailangan paspas. At sa tingin ko, alam mo, sa totoo lang, yun din naman ng agenda ni Presidente Marcos ngayon, sapagkat na ano siya medyo naiinis. Hindi naman naiinis, pero medyo naiinip. Nababagalan sa takbo. Kaya nga, nag-create siya ng Office of the Special Assistant for Investment and Economic Affairs kasi nakikita niya na ang bagal ng hataw. Sino tong presidential assistant na to? Sino to?
Frederick Go. Frederick Go. Si Deco. Robinson's Land. Iyon. Yeah, Robinson's Group. Robinson's Group. So, Ngayon, kay Frederick Go ngayon to. ngayon ang So, pag hindi umusad to, boss, may problema si... mahina siyang humataw. At saka mahina kumuha siya ng batuta kay Andy Bautista. Pambatuta. Si Frederick Go. Frederick Go. O kaya yung Latigo. Pambaston. Baston. Para maayos. Hindi pwede kasi yung batuta ginagamit na nga kay... Ay ba? Sa iba. Kay nagamit na kay Ngayon, Bautista. Ang isang aspeto sana nito na baka maisip din naman ni presidente. On the other hand, yung counterpart niyan, yun naman para sa social and regional development. Kasi yun din kulang yun. Ibig sabihin, yung mga para sa mga basic services para sa tao, para magkaroon ng mas maayos na jobs, mas maayos na pagtingin sa lupa, mas maayos na pagtingin para sa mga regional development activities, rural development. Yan, counterpart dapat nung ginagawa ni Secretary Go. Sa tingin mo, pati itong regional development, kay Secretary Go sana ipapasa maano yan. yung equity because ang problema, ang palaging ng mga economic managers natin, na pag nagkaroon ng mga investment, etc., trickle down ba? Hindi nangyayari yung trickle down eh. Hindi, ang problema na sa iba natin trickle down eh. Hindi lang trickle down, bumubuo sa kabila. Bumubuo sa iba. Doon pa rin sila. Doon. Di ba nangyayari, Sen? Alam naman ni Sen ito. Alam naman na nito, Yusek. Pati si Edwin. Kasi ito, ibang nagtitrickle dito. Iba. Yung kanya tickle. Ang nangyayari in many developing countries, habang lumalago dahil may investments, mga conglomerates, etc., yung divide between the rich and the poor, lumalaki. Sana ma-workout. Sana lumiit yung agwat. Pati yung middle class maayos. Kasi hindi pwedeng ayuda-ayuda lang to eh. Ayan, alam ni Senya. Pwede mga ayuda, sustainable ba yung ayuda? Sa totoo lang, hindi sustainable yun. Hindi sustainable. Kaya nga talagang alam nyo naman, Yusek Dodo, matagal ko nang pinupush yung infra development kasi ito magkakalat ng development. Ito mag-stimulate na economic growth na hindi lang Metro Manila, hindi lang Cebu, hindi lang Davao. Dapat may kalatan sa probinsya. Magbigay ng tunay na trabaho at oportunidad sa ating mga kababayan. Diba? Ang sinasabi mo kasi, Sen JB, tama ka, no? Yung paggawa ng infra, yan kasi yung pamamaraan para yung, kumbaga, maiangat mo yung attractiveness ng mga lugar for business. At pag nagawa yun, nangyari yun, makakagawa yan ng trabaho na pangmatagalan doon sa isang rehiyon o isang probinsya, no? Kasi nangyayari lahat Metro Manila centric. Cebu, Davao, parang lahat ng tao doon nagko-converge kasi nandun talagang oportunidad. Sa probinsya, kakaunti ang oportunidad. Pero pag nalagyan mo na ng mga railway yan, ng airport, ng mga highway, magkakaroon na ng negosyo dyan, food terminals, mga business center, magkakaroon na ng oportunidad sa bawat probinsya. Kaya, so, ayan po mga kababayan po natin. Ito din actually, yung ginawa ni Pangulong Digong, na gusto niya pati yung sahod ay pare-pareho kahit sa ang probinsya. At bigyan ng mga infrastructure ang ilang probinsya po natin. At yun, sinimula na nila yung balik probinsya, magkakaroon ng trabaho yung mga kababayan po natin na nandito sa Metro Manila dahil congested na masyado yung Metro Manila. So ito rin ang plano ni dating Pangulong Digong, which is tama, sakto itong suwestyon ni Senator JV at ilang kanyang kasamahan dyan sa kanilang programa. Pero mukhang ito ay hindi pa ini-implement ng Marcos administration, mga kababayan po natin. Kasi ang ilang proyekto naman ni dating Digong na nasimula na ay mukhang ipinatuloy kagaya ng railway ng Mindanao hanggang ngayon wala pa rin nagpupundo mukhang hindi na nila itutuloy dahil nga sa kanilang pag-atras sa China. Tandaan natin mga kababayan po natin, usapang China ay medyo malalim ito pero dito lang tayo sa basic mga kababayan po natin na nung panahon ni Pangulong Digong hindi naman ganito ka-escalate masyado ang mga pangyayari. Dahil kung may mga issue man, agad nakikiusap si Pangulong Digong, agad nakikipag-ariglo, hindi na pinapalaki at hindi hinakayaan na makikialam itong Amerika. So,
Ngayon, ang masasabi ko ay nag-escalate dahil din sa pakialam ng Amerika. Siyempre, ang China, malaking bansa ito, ma-pride din. Kaya talagang pinaglalaban. Pero ulitin po natin, linawin po natin, hindi po tayo pabor sa pambubuli na ginagawa ng China. Ito ay malinaw na paglabag sa ating karapatan, paglabag sa ating teritoryo, pati na sa UNCLOS, itong international law, mga kababayan po natin. So, balik tayo dito, mga kababayan po natin, sa planong kagustuhan ngayon ni Martin Romualdez na magbibigay na lang ng ayuda, which is kahit Senator JB at kanyang kasamahan dyan sa programa na mga batikang broadcaster ay nagsasabi na hindi maganda ang panay ayuda na lang sa ating mga kababayan. Bagkos ay ang perang ito ay gagamitin para sa mga sustainable development na makapagbigay ng trabaho para sa ating ordinaryong kababayan. Mga kababayan, sa ayudang ito kasi, ang nakikita ko dyan, kapag ginawa ito ni Martin Romualdez, imagine natin, bibigay tayo ng number, ano? Ang sabi niya, ang Pilipino na nasa laylayan o may hirap na below 23,000 ang kanilang sahod, yun ang makaka-receive ng umano'y ayuda na 4 to 5,000. So ngayon mga kababayan po natin, itong 12 million, 12 million ulitin po natin, baka mali una-una kong nabanggit. 12 million na mga kababayan po natin may hirap ay katumbas ito ng 48 million na individuals na makaka-receive ng ayuda. Napakarami. So ito ang talagang hinahunting ni Romualdez. Parang ito ang kanyang plano. Imagine mo kapag mabigyan niya itong 48 million gamit itong party list ng kanyang asawa na tingog party list, mga kababayan po natin, may mga tarpaulin yan, may mga tatak MR, gamit naman itong pangalan na Martin Romualdez. Abay, napakalaking impact po yan, mga kababayan po natin. Para sa kanyang plano sa 2025, kung ano ang kanyang plano, at para sa 2028, alam po natin ang kanyang plano ay ang pagkapangulo. So automatic, may ma-introduce niya ang kanyang sarili dito sa may hirap nating kababayan na 48 million, which is umano'y target na makaka-receive nitong ayuda na na umano'y 500 billion para sa 2024. Nakita niyo mga kababayan po natin. So ang kanyang purpose ay hindi makatulong sa ating mga kababayan para lumuwag ang kanilang buhay, kundi magpakilala at ang kanyang personal interest. So yan ang nakikita natin, mga kababayan po natin, tumpak to tumpak. Yan ang kanyang gustong gawin, which is syempre bilang pinsan at gusto ni Marcos Jr. na ang papalit sa kanyang Pangulo, administrasyon, ay ang kanyang pinsan, which is kaalyado niya pa rin dahil sa ngayong ginagawa nilang paglaglag kay Vice President Sara. Ito na ang napakagandang plano na gusto nilang gawin. Alam naman natin, pag tayo mga Pilipino ay marunong magtanaw ng utang na loob, na kapag nabigyan po tayo at iba na agad ang ating mentality. Ang bait ni Martin, ang bait ng tingog. So obviously, pagdating ng eleksyon, abay, malaking impact yon para sa ating mga kababayan. Kahit pa naman siguro na alam nila ito ay personal na interest lamang ang gagawin ni Martin Romualdez, pero malinaw, mga kababayan po natin, na tatanawin talaga ng utang na loob ito ng ating mga kababayan. So ito po ang kanilang explanation din patungkol sa issue na yan. Magulo ang pagpapatakbo. Kasi ang gusto talaga, alam niyo, ang negosyante, ang iniisip lang naman talaga dito, number one concern nito, will always be predictability. And profit. They should predict what will happen. And a stable government is a predictable government. Yun ang gusto nila. Kaya dapat talaga ang ating bayan ay maging stable, ano? At yung ginasabi nga ni JB na kapag yinuyugyug tayo, ito masakit dito eh. Yinuyugyug tayo from within. Umpisa pa lang. From without, externally. Diba? May external pa na sumasawsaw. At hindi ho bago yan sa Pilipinas. Dati na po yan. Pero ibig sabihin dapat labanan po natin yan. Sapagkat ang nakataya po dito, yung bansa natin, yung... Sa akin yung Sigdodo, yan na ang pinakamalaking kasalanan na yung ayuda na dapat mapunta sa pinakamahihirap, no?
ay kakaltasan pa. At hindi malayong mangyari yan dahil ang worry ko dyan, cash kasi. Oo. Cash na pinamimigayan sa bawat LGU sa buong bansa. So isa pa nga pala, no, hindi natin nabanggit yan mga kababayan po natin na ang ayuda ay hindi rin 100% nakukuha ng ating mga kababayan, no, kawawang Pilipino. May cut pa. Ito, hindi sa tumitira ko pero nakagawa kami ng paraan ngayon dahil hindi kami makapasok sa San Juan. Nabigyan namin ng tupad tsaka ng AIX yung mga talagang nangangailangan. Tuwan-tuwa sila dahil sila ito sa kanila nanggaling sa amin, at least buo namin nakukuha. Anong Ayun. ibig sabihin nun? Ayun. Yung sa kabila may kaltas? Wag naman. May kagat. Wag naman. Pero, ganon, may alam mo, Hindi, yun ang nanggaling sa Hindi. tao yun eh. Hindi Nanggaling galing sa kay kanila, Sen yun. Hindi Galing sa nanggaling sa tao akin. yun. Nagulat din ako dun eh. alam mo, ito nga eh. Yun ang pag-ingatan natin. Itong Na dapat- tanong, Sen Jabe. Hindi ba pwede na yung mga ganyan, ipadala na lang yan via e-wallet o GCash Yun. o Maya o kaya yung gano'n na, indiretso cash na apps. sa Mga cash sa apps. taong bayan para wala nang ano, 'di ba? Hindi na Mas ako- sa hindi akin, naman mas natin naburaw nilalahat ha. Linawin lang po namin, hindi namin nilalahat. Hindi naman lahat. Marami po talaga diyan sa mga LGU talagang tapat sa kanilang serbisyo, tapat sa kanilang trabaho, kung ano sa tao ibinibigay sa tao. Yun ang dapat. Pero meron din hong iba na talagang May mga kalahi pagdikit sa nito si kamay. Edwin Eusebio. Yung iba nga, maski na nasa ATM na, ibig sabihin, dapat nandun Binabantayan pa sila sa Ay! ATM, nakabang sa likod. Nakabang sa Abay, ATM. Beke naman. abusado Nakabang naman, pa sa ATM. abusado. So, yan nga ano, yung mahirap, pati sa ayuda, binabawasan pa mga kababayan po natin. So, mga kababayan po natin, sana ay sinasabi natin na hindi natin nagustuhan ang administrasyong Marcos sa 2023. Nakita po natin ang daming kapalpakan. Number one dyan, yung airport natin, panay travel ang ating Pangulo. Pero ang pasilidad sa airport ay hindi maayos-ayos. Kahit anong invite mo dyan sa mga foreigner investors na pumunta sa ating bansa, pagpasok pa lang airport, kung hindi brand out, palpak, magsha-shutdown ang system. So nakakadismaya. Plus ang mahal ng kuryente, isa pa yan, hindi maayos-ayos. Mahal ng tubig, transportation. So nako, grabe yung traffic na hindi pa masolusyonan ng ating gobyerno. Kahit hanggang ngayon lalong lumalala mga kababayan po natin. So malaking tulong ang ginawa ni dating Pangulong Digong na nadagdagan ang ilang mga tulay, itong overpass at ang pagpapagawa nitong mga bagong ngayon, train, itong MRT7, itong extension papunta rito sa Bulacan, itong papunta sa isa pa. Basta marami ang napagawa mga kababayan po natin na okay naman, at least kahit papano ay patuloy na kinoconstruct ngayon. Kaso nakakalungkot lang na may ilan proyekto ng Marcos ni Pangulong Digong na hindi na pinagpatuloy ng Marcos administration. So mga kababayan po natin, hindi kasi maganda itong ginagawa ngayon ng ka-unit team ni Vice President Sara na siya ay nilalaglag at sinisiraan gamit ang iba't ibang isyu, tapos sabihin nila na hindi sila nakikialam dyan, wala silang alam. So malinaw naman na alam na ng taong bayan ang kanilang ginagawang demolition at paninira para kay Vice President Sara, na kahit itong Senator GB ay alam na alam mga kababayan po natin. Kaya kayo po, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito? Huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat at yan po yung ating update.